Okay, once again mga kasipag, magandang gabi. So, may nire-repair tayo dito. Electric fan, no power, bigla na lang tumigil. Paano ayusin? So, ito troubleshoot natin ito mga kasipag. So, step by step tayo ngayon, hindi tayo magkakat ng video. So, okay, ito na. Sasaksak natin mga kasipag. 1, 2, 3. Mga kasipag, ayaw umandar. So, ganito po yan. Pagka ganyang walang ugong, walang kahit na anong ingay ang electric fan natin, bigla na lang namatay. Check natin step by step. So, una, gamit po tayo ng tester. I-check po natin ang continuity kung meron. So, check natin. Lagay natin sa X10 o X1. Ayan po. Ayan. Pag pumalo po siya, yan, 1. Yan, hindi po siya napalo. Ano? Hindi siya napalo. 1, 2, 3. Ayaw. So, pagka ganyan, may tendency sira po ang fuse. Ngayon, para sigurado, mag-check naman tayo sa wiring. Okay, baka mamaya putulan po ang wiring. Kabilang saksakan doon sa may switch. Pag pumalo, ay, yan, tingnan natin. Ayan, pumalo. Buo ang kabilang saksakan. So, kabilang saksakan yung papunta sa motor. Pag pumalo, buo po siya. Alright, ayan. Tingnan natin kung papalo. Ayun, pumalo siya mga kasipag, oh. Okay, yan, pumalo. Ibig sabihin, na-test natin ang saksakan. Buo. Okay, so, ngayon, ang gagawin natin ay itetest natin ang motor. Pag pumalo ay buo. Okay. Ang itetest po natin dito ay yung capacitor po. Pag pumalo, yung dalawang linya ng capacitor. So, ayan. Pag pumalo po, yung dalawang linya ng capacitor ay buo po ang ating capacitor, buo ang ating electric fan. Ayan, pumalo. Ibig sabihin po, buo ang motor. So, isa na lang po natitirang ang sira niya. Possibility na sira niya. Isa na lang po. So, fuse. Ngayon, pag-detect po ng fuse, para hindi na po natin buksan ang makina, ganito lang po. Yung saksakan po natin ay mayroong dalawang linya sa may switch. Yung kanyang switch ng electric fan sa kanyang, ayan o. Yung isa papunta sa kanyang switch, yung isa naman papunta doon sa motor. Yung po ang kukunin natin. So, kita nyo po ba puti? Itong puting to, ayan, ay ito na po yun, lumabas. Yan. Yan, ito, inilabas ko na po, tapos ikinabit natin yung fuse. Huwag po nating hayaan na magpapagawa tayo na walang fuse. Kailangan pa pag nagpagawa tayo, laging may fuse para maiwasan na kahit anong sunog o problema. Ayan po yung fuse. Ngayon po, idudugtong po natin yan sa kabilang side ng linya ng kapasitor. Kapag baliktad ang ikot, sa kabila nyo kabit. Pag tama, okay, doon na po yun. So, ito po yan. Kakabit natin. Okay. Ito kapasipag, oh. Kaya nyo pong maigi. Kahit nasa bahay kayo, ang gagawa niya. Kapag gusto nyo pong matuto, yan. Kapag motor na po ang sigra, talaga po mga kasipag, eh, talagang hindi na po natin kaya ang gawa ng paraan. Kundi, talagang bumili na lang po ng motor. May mga motor po na pag nalagot awiding ay hindi na po kaya, lalo pag may nag-over. Yung iba, case to case basis po, pag nasisira ang motor. Okay, pero kapag ganitong fuse lang, madali po, kaya po natin ayusin yan. So, ayan po, ngayon ite-testing na natin. Alright, ayan, nakakabit na siya. Yung mga kasipag, tingnan natin. Okay. Okay, alright. The moment of truth. So, ayan, mga kasipag. 1. Tuloy po, ang lakas. Gumana na. 2. 3. Okay, mga kasipag. Ganun lang po kasimple, okay? So, ayos na siya, mga kasipag. Pero, ganun pa man. Dinouble check ko siya lahat. Nilinis ko ang kanyang motor. Yung shafting niya. Naglagay ako tayo ng langis. Chinek natin yung shafting, bushing, okay naman. Para, pag sinuli natin sa may-ari, ay ayos at walang quality yung gawa natin. Alright. Once again, salamat. Sana may natutunan po kayo sa ating